verses 9 to 13 at ang pamagat po ay ang kapangyarihan ng panalangin. Sabi po dito, kaya't ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa may mga utang sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So mga kapatid, ang panalangin po ay isa sa pinakamakapangyarihang kaloob na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sa panalangin, nagiging posible ang imposible. Amen po ba? So ang panalangin po ay hindi lamang mga salitang binibigkas natin, kundi ito ay isang buhay na koneksyon sa Diyos na buhay. So marami pong tao ang nananalangin araw-araw, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nauunawaan, ang lalim, ang lawak at kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin po ay hindi lang paghingi ng tulong kapag tayo'y may pangangailangan. Ito po ay isang banal na pakikitagpo sa ating Diyos, kung saan ang langit ay umuyuko upang makipagtagpo sa lupa. So kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-ugnayan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So ang panalangin po ang napakalakas. Kumbaga ang panalangin ang nagpapalakas sa ating espiritu. Siya po ang nagbibigay direction sa ating buhay at nagbubukas ng pinto para sa mga himala. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, sa panalangin tayo ay nababago. Amen po. Mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging malapit sa Diyos. Sa atin pong nabasa sa Mateo chapter 6 verses 9 to 13, tinuturuan po tayo dito ng ating Panginoong Hesus kung ano ang tunay na panalangin. Ito po ay hindi ito maingay, hindi ito paulit-ulit, at hindi ito pagpapakita, kundi ito ay puso sa pusong pag-uusap natin sa ating Amang nasa langit. Ito po ang Lord's Prayer ay hindi lamang modelo ng panalangin. Ito po ay modelo ng pamumuhay. Isa po itong blueprint ng relasyon ng tao sa Diyos. Blueprint po ito ng relasyon natin sa Diyos, ang pananalangin po mga kapatid. So number 1 points po natin, kukuha lang po tayo dito sa ating verse na tinatalakay mga kapatid. Number 1, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Panalangin po ito ng pagkilala at pagsamba. Sabi po sa point number 1, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So ito pong word na ito, ang salitang ito po ay panalangin ng pagkilala at pagsamba sa ating Amang lumikha. So ang unang bahagi po ay nagtuturo na ang panalangin ay nagsisimula sa relasyon natin sa Diyos at pagsamba. Hindi sinasabing Diyos sa langit, kundi sinasabi dito, Ama namin. So ito po ay malalim na pagpapahayag ng relasyon. Halimbawa sa tatay mo, tatay, ganun, or kung ano man yung tawag mo. So may relasyon po. So ang sinasabing Ama namin o Diyos na nasa langit, ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Jesus dito sa kanyang tinuturo na panalangin, Ama namin. So ito po ay malalim na nagpapahayag ng relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Tayo po ay hindi estranghero sa Kanya, sa ating Panginoon. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ayon po sa John chapter 1 verse 12. Makikita po natin diyan na tayo po ay anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 15, sabi po sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pag-aampon kung saan tayo sumisigaw, Aba, Ama. So kapag kilala mo ang Diyos,
bilang Ama, nagbabago ang paraan ng iyong pananalangin. Kapag kilala natin ang ating Diyos bilang ating Ama, the way we pray ay mayroon pong kaibahan. Nagbabago po ang paraan ng ating pananalangin. Hindi ka lumalapit na parang alipin, kundi bilang anak na nagtitiwala sa Diyos. So ang salitang sambahin ay galing sa salitang Grego na hallowed. Hallowed be thy name, parang gano'n, no? So ibig sabihin ay ituring na banal, mga kapatid, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ibig sabihin ito po ay itinuturing na banal siya. Ang tunay na panalangin, mga kapatid, ay nagsisimula sa pagpupuri, hindi po sa paghingi. Amen po. Kapag tayo ay nalangin, nagsisimula po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, hindi direct na tayo po ay hihingi kaagad. For example, mga kapatid, sa buhay ni Haring David, si David po ay kilala bilang lalaking ayon sa puso ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos. Hindi dahil perpekto siya, mga kapatid, kundi dahil marunong siyang sumamba bago humingi. Awit 103 verses 1 to 5. Kikita po natin yan. Hindi na po natin yan babasahin, no? Basahin nyo na lang po yan, mga kapatid. Isulat nyo sa inyong mga take notes. So makikita po natin ang buhay ni Haring David sa Awit 103 verses 1 to 5. Lumalapit po siya sa Panginoon, marunong po siyang sumamba bago po siya humingi. Kaya po, hindi man siya perpekto, ngunit siya po ay naturingang lalaking malapit sa puso ng Diyos. So sa atin pong buhay bilang isang mananampalataya, simulan natin ang bawat panalangin sa pagsamba bago po natin ilahad ang ating mga problema sa Diyos. Kilalanin po muna natin siya kung gaano siya kadakila na Diyos. Kapag lumalaki yung pananaw natin sa Diyos, kapag lumalalim yung pagkakilala natin sa Diyos, lumiliit ang takot natin sa ating mga problema. Kapag lumalaki ang iyong pananaw sa Diyos, lumiliit ang iyong takot sa problema. So yan po yung ating point number 1, panalangin ng pagkilala at pagsamba. Panalangin ng pagkilala at pagsamba. Number 2 po, mga kapatid, sabi po dito, ayon sa verse natin, dumating nawa ang iyong kaharian, sundin nawa ang iyong kalooban. Ito po, number 2 points, panalangin ng pagsuko at pagsunod. Sabi po dito, dumating nawa ang iyong kaharian, sundin nawa ang iyong kalooban. So ibig sabihin, yung panalangin ito, panalangin ng pagsuko at pagsunod sa Diyos. Ito po ay panalangin ng pagsuko ng sarili. Sarili po natin sa pamumuno ng ating Diyos, mga kapatid. So maraming tao ang gustong makuha ang kaharian ng Diyos, ngunit ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Ayon po sa Lucas chapter 22 verse 42, Lucas 22 verse 42, sabi po dito, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang iyo. So dito po, mga kapatid, sa panalangin na ito, tinuturuan po tayong isuko ang ating kagustuhan. Ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay nakikita hindi sa pagbabago ng kalagayan, kundi sa pagbabago ng ating kalooban, yung atin pong buhay, yung atin pong mga puso. Sa buhay po ni Jonas, mga kapatid, si Jonas po ay tumakbo sa kalooban ng Diyos. Sinuway niya po ang kalooban ng Diyos. Ngunit nang siya po ay nanalangin sa tiyan ng isda, doon niya naranasan ang kalayaan. Amen po. So kapag tayo, mga kapatid, ay natutunan nating sumuko sa Diyos, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. Kapag tayo ay matuto na sumunod at isuko ang ating buhay, nararanasan po natin ang kapayapaan sa ating mga buhay. So sa atin po, mga kapatid, sa ating mananampalataya, sa bawat desisyon sa buhay, itanong mo, ito ba ay kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? So ang panalangin pa ay hindi lang tungkol sa pagtanggap, kundi ito pong panalangin ay tungkol din sa pagsunod kahit mahirap.
Amen po mga kapatid. Kaya ang points number 2 po natin, panalangin ng pagsuko at pagsunod. So, ibig sabihin, tayo po mga kapatid ay hindi lang nananalangin upang tumanggap ng mga pinapanalangin natin, kundi ito pong panalangin ay pagsunod po natin kahit sa mahirap na kalagayan. Number 3, mga kapatid, sabi po dito, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. So ito po ay panalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Point number 3, panalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. So ang talatang ito po mga kapatid ay nagtuturo ng araw-araw na pagtitiwala. Amen po. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Ito po ay araw-araw na pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi sinasabing bigyan mo kami ng isang buwang pagkain, kundi ngayon, sabi niya dito, ngayon, bigyan mo kami ngayon. So, ibig sabihin, gusto tayong turuan ng Diyos na umasa sa Kanya bawat araw, mga kapatid. Sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 19, Pilipos chapter 4 verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So ang Diyos po natin ang ating Jehovah Jireh. Amen po. Ang tagapagtustos, kapatid. Siya po ay Jehovah Jireh na tagapagtustos. So ang panalangin po natin na ito mga kapatid ay nagtuturo ng pagiging kontento at pagkilala na ang lahat ay biyaya ng Diyos mga kapatid. So sa ilang mga tao mga kapatid, binigyan ng Diyos ang mga kumbaga sa mga tao doon sa ilang, mga kapatid, doon sa disyerto. Binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng mana. Araw-araw po 'yun. Makikita po 'yan natin sa Exodo chapter 16. Exodo chapter 16. Binibigyan po ng Diyos ang mga Israelita ng mana. Araw-araw, hindi po nila ito puwedeng itago, dahil gusto ng Diyos na matutunan nilang umasa sa Kanya bawat araw. Amen po. So, sa atin pong buhay na mga mananampalataya, manalangin po tayo hindi lang kapag gipit tayo mga kapatid, kundi kahit kahit may sapat po tayo kahit, kumbaga maalwan po ang buhay, mga kapatid. Ipaalala natin sa sarili natin na ang bawat hininga, bawat araw-araw, bawat pagkain po natin ay mula sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala po natin sa Diyos araw-araw ay susi sa tunay nating kapayapaan. Amen po. So ito pong points number 3 po natin, panalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. So tinuturuan po tayo ng Diyos mga kapatid na dumepende po tayo sa Kanya araw-araw. Hindi lang po ngayon, hindi lang po bukas, kundi araw-araw po. Number 4, at patawarin mo kami sa aming mga utang o sa pagkakasala. Pero dito sa ginamit po natin na binabasa po natin, utang ang nakasulat dito. At patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa may mga utang sa amin. Ito po ay points number 4, panalangin ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Amen po. Panalangin ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. So ito po ay panalangin ng pagpapakumbaba at pagkilala sa ating kakulangan, mga kakulangan. So ang panalangin po ay hindi magtatagumpay kung puno po ng galit ang ating puso, kung puno po ng pride ang ating puso, at sama ng loob ang ating puso. Hindi po siya magtatagumpay ang mga panalangin po natin. So sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang tayo'y patawarin at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. So mga kapatid, hindi lamang tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos, kundi tinuturuan din tayo ng Diyos na magpatawad sa ating mga kapwa o kanino paman. At hindi, kumbaga, ang hindi po marunong magpatawad ay
nagtatali sa sarili niya sa kadina ng mapait na kahapon. Amen po. So kapag pinatawad mo yung iba, ibig sabihin pinatawad mo yung nagkasakit sa'yo, pinalaya mo hindi lang sila, kundi pati ang sarili mo. Pati ang sarili natin ay nakalaya, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kaya ang panalangin pong ito, mga kapatid, hindi lang humihingi tayo ng kapatawaran, kundi marunong din po tayong magpatawad sa mga nagkakamali sa atin. Sa buhay po ni Esteban, mga kapatid, si Esteban po habang binabato, alam niyo po yung, kuwentong ito, mga kapatid. Si Esteban po habang binabato po siya, siya po ay nananalangin. Ang sabi niya po, "Panginoon, patawarin mo sila." So makikita po natin 'yan sa Gawa chapter 7 verse 60. Gawa chapter 7 verse 60. Ang ganitong uri po ng panalangin, mga kapatid, ay may kapangyarihang magpalaya ng ating mga puso. Amen po. So bago po tayo humingi ng biyaya sa Diyos, humingi po muna tayo ng kapatawaran. At bago ka pagpuri sa Diyos, palayain mo ang sarili mo sa galit at hinanakit. Palayain po natin ang ating mga sarili, mga puso po natin sa hinanakit. Ang pusong malinis ay daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ang puso po natin ay malinis, kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, pinagdadaluyan po iyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Number 5, mga kapatid, sabi po dito, "At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama." Ito pong point number 4 natin, panalangin ng pagtatanggol at katatagan. Points number 4, panalangin ng pagtatanggol at katatagan. "At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama." So ang panalangin po ay hindi lang para sa pagpapala, amen po, mga kapatid, kundi para sa protection natin. Kapag nananalangin ka, inilalagay mo ang sarili mo sa ilalim ng protection ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, inilalagay po natin ang ating buhay sa proteksyon ng ating Panginoon. Sabi po sa Efeso chapter 6, 11 and 18. Efeso chapter 6, 11 and 18. "Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatatayo laban sa mga pakana ng diablo. Manalangin kayo sa lahat ng panahon sa Espiritu." So hindi, mga kapatid, hindi tinatanggal ng Diyos ang tukso, mga kapatid. Ngunit binibigyan niya tayo ng lakas upang labanan ito. Ang mga tukso ay nandiyan, mga kapatid, hindi inilalayo yan, kundi binibigyan po tayo ng lakas ng Diyos upang labanan po ang tukso. Kaya sabi dito, isuot ang baluti ng Diyos upang makatayo kayo laban sa pakana ng diablo. So ang panalangin po, mga kapatid, ang panalangin ng ating espiritual na sandata laban sa kasamaan. So kapag may mga tukso sa paligid natin, kapag tayo po ay mapanalanginin na mananampalataya, hindi po tayo nadadaig ng tukso at nalalayo po tayo sa kasalanan. Amen po. Sa buhay ng ating Panginoong Hesus, si Hesus po nang siya'y tuksuin sa ilang, siya po ay nanatiling matatag dahil siya po ay laging konektado sa Ama sa pamamagitan po ng panalangin. Makikita po natin 'yan sa Mateo chapter 4. Mababasa po natin 'yan sa Mateo chapter 4. 'Yan po ang buhay ng ating Panginoong Hesus. So sa ating buhay bilang isang Kristiyano, paano po natin ito mai-apply sa ating buhay? Bago ka pumasok sa laban, manalangin. So ang taong nananalangin ay laging handa. Ang panalangin ang unang linya ng dispensa ng pananampalataya laban sa tukso at kasamaan. So ang pananalangin po ay unang line para depensahan po tayo, didepensahan yung ating pananampalataya laban po sa mga tukso at kasamaan na nakapalibot sa atin. So mga kapatid, lagi po nating tandaan, mga kapatid, tandaan mo na ang panalangin ay hindi kailanman nasasayang. Ang bawat luha, bawat buntong hininga mo natin
bawat salitang binibitawan mo sa presensya ng Diyos ay naririnig niya. Kapag tila tahimik ang langit, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay hindi tahimik, siya ay kumikilos. Amen po. So, prayer does not always change things immediately, but it always changes us instantly. Tayo po ay binabago ng Diyos, mga kapatid. So patuloy kang manalangin. Kapag pagod ka na, ikaw ay lumuhod, tayo po ay lumuhod. Kapag hindi mo alam ang gagawin, tumahimik at makinig sa Diyos. Amen po. Kapag hindi na po natin alam ang mga pangyayari, hindi na po natin alam ang ating gagawin, tayo po ay tumahimik at makinig sa gustong sabihin ng Diyos sa atin through our prayers, mga kapatid. Dito po mga kapatid, ang Lord's Prayer, dito po tayo magtatapos. Ang Lord's Prayer mga kapatid ay hindi lamang gabay ng pananalangin. Ito po isang modelo ng relasyon natin sa Diyos. Dito po tinuturuan tayong kilalanin siya bilang Ama. Amen po. Tinuturuan po tayo. Hindi lang po ito example na gagawin natin, kundi tinuturuan po tayo ng Diyos na kilalanin siya bilang Ama. At tinuturuan po tayo na isuko ang ating kagustuhan sa Diyos. Tinuturuan po tayo dito na magtiwala sa kanyang provision, mga kapatid. At tinuturuan po tayo dito na magpatawad at humingi ng kapatawaran. At tinuturuan po tayo dito at manindigan po tayo sa ating pananampalataya laban sa tukso. So sa panalangin po mga kapatid, hindi lang natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po mismo ang nagiging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagdadasal, marami pong tinutugon ang Diyos sa ating mga panalangin dahil tayo po ay dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag pinagpipray po natin ang mga problema, ang mga sakit, o kung ano man yung ninanais nating ipinagpipray, nakikita po natin na binibigyan po ng kasagutan yung ating mga panalangin. Hindi man lahat, ngunit ito po ay naaayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang pagtugon. So ibig sabihin, ikaw na nananalangin, ikaw ay dinaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. So tayo pa mismo ang nagiging daluyan ng Diyos kapag tayo po ay mapanalanginin na pananampalataya. Purihin po ang salita ng Panginoon na atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito, na tinuturuan po tayo ng Diyos dito sa Lord's Prayer na kilalanin siya bilang Ama, at isuko po natin ang ating mga sarili sa Kanya, yung ating mga kagustuhan, at tinuturuan po tayo na laging magtiwala sa probisyon ng ating Panginoon, at tinuturuan din po tayo na humingi at magpatawad, magbigay ng kapatawaran sa kapwa, at tinuturuan din po tayo na manindigan sa ating pananampalataya upang malabanan po natin ang mga tukso na nakapalibot sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na nasa langit, salamat po